Ano ang mga bagay na kinatatakutan mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 16 verses 29 to 33, and I read it for you. His disciples said, "Yes, now you are speaking plainly, not in any figure of speech. Now we know that you know all things, and do not need to have anyone question you. By this we believe that you came from God." Jesus answered them, "Do you now believe? The hour is coming indeed, it has come, when you will be scattered, each one to his home, and you will leave me alone. Yet I am not alone because the Father is with me. I have said this to you so that in me you may have peace. In the world you face persecution, but take courage, I have conquered the world." Nagbibigay po sa atin ng pag-asa, ng konsolasyon, ang mga salita na binitawan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po niya, "In the world you face persecution, but take courage, magpakatatag ka, I have conquered the world. I have said this to you so that in me you may have peace." Kapayapaan ang hatid sa atin ni Kristo. Lakas ng loob ang hatid sa atin ng Panginoon. Kalakasan sa tuwing tayo ay nagdududa at natatakot. Ano po ba ang mga kinatatakutan natin sa kasalukuyan? Mamatayan? Mawalan ng mahal sa buhay? Mawalan ng trabaho? O kaya naman hindi makapasa? Magkaroon ng sakit? Ano po ang ating mga kinatatakutan? Tanggapin po natin ang kapayapaan na handog ni Kristo na muling nabuhay para sa atin at sa kanyang pagbabalik sa Ama, hatid niya ang regalo ng Banal na Espiritu na magbibigay po sa atin ng lahat ng ating kinakailangan. Sa tuwing tayo ay natatakot, lakas ng loob. Sa tuwing tayo ay nalilito, nariyan ang Banal na Espiritu upang bigyan tayo ng talino, ng katotohanan, upang hindi tayo malito. Ano man po ang ating pinagdaraanan sa kasalukuyan, lagi nating tatandaan na una nang nagtagumpay ang ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Oo, malinaw na inilalatag sa atin ni Jesus na tayo ay daranas ng iba't ibang uri ng suliranin, pagsubok at pagmamalupit. Ngunit sa kahuli-hulihan, tayo ay magtatagumpay sapagkat kung nasaan ang ulo, kung nasaan ang pinuno, susunod ang katawan. Tayo ay iisang simbahan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa bigay ninyong lakas ng loob, kapayapaan. Nawa sa mga panahon na kami ay natatakot, ipadama po ninyo ang inyong mapaghimalang presensya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.